Nakalagak ngayon ang labi ni dating NBI Chief Epimaco Velasco sa Sucat, Parañaque City. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, bibigyang pugay natin ang buhay at karera ng isa sa mga kilalang personalidad sa larangan ng batas at politika sa Pilipinas, si Epimaco Velasco. Samahan niyo ako sa paglalakbay mula sa kanyang kabataan, pag-angat sa serbisyo publiko, hanggang sa kanyang huling mga taon. Tunghayan natin ang kanyang mga naiambag sa bayan na hinding-hindi malilimutan. Si Epimaco A. Velasco ay isinilang noong December 12, 1935 sa Tansa, Cavite. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya, ngunit mula pa noong bata siya, ipinakita na ni Epimaco ang kanyang husay sa pag-aaral at dedikasyon sa serbisyo publiko. Nag-aral siya sa University of the East kung saan kumuha siya ng kursong criminology at nagtapos na cum laude. Ang kanyang likas na hilig sa batas at hustisya ang nagdala sa kanya upang magpatuloy ng pag-aaral at kumuha ng abogasya. Natapos niya ang kanyang Bachelor of Laws sa Lyceum of the Philippines at pumasa sa bar exam noong 1961. Nagsimula ang karera ni Epimaco Velasco bilang isang pulis sa Manila Police Department noong 60s. Dahil sa kanyang dedikasyon at integridad, umakyat siya sa ranggo at naging kilalang hepe ng Criminal Investigation Service, CIS, ng National Bureau of Investigation, NBI. Sa kanyang termino sa NBI, maraming malalaking kaso ang nalutas, kabilang ang mga kaso ng kidnapping, drug trafficking, at organized crime. Isa sa mga pinakatanyag na kaso na kanyang nahawakan ay ang pagkakahuli kay Mayor Antonio Sanchez, na nahatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo dahil sa panggagahasa at pagpatay kay Eileen Sarmenta at Alan Gomez noong 1993. Ang tagumpay na ito ay nagdala kay Velasco ng malaking respeto mula sa publiko at sa kanyang mga kasamahan. Noong 1995, pumasok si Epimaco Velasco sa larangan ng politika at tumakbo bilang gobernador ng Cavite. Nagwagi siya sa eleksyon at nagsilbi bilang gobernador mula 1995 hanggang 1998. Sa kanyang pamumuno, maraming programa at proyekto ang inilunsad para sa ikabubuti ng mga mamamayan ng Cavite. Isa sa kanyang mga naging advokasya ay ang pagpapabuti ng kalagayan ng edukasyon at kalusugan sa kanyang probinsya. Nagpatayo siya ng mga paaralan at health centers at naglunsad ng mga programa para sa agrikultura at kalikasan. Ang kanyang tagumpay sa larangan ng batas at politika ay nagdala kay Epimaco Velasco ng maraming parangal at pagkilala. Bukod sa pagiging gobernador ng Cavite, nagsilbi rin siya bilang chairman ng Dangerous Drugs Board, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang kampanya laban sa iligal na droga. Isa rin sa mga pinakamalalaking tagumpay ni Velasco ay ang pagiging bahagi ng Philippine National Police Commission, na POLCOM, kung saan nagkaroon siya ng malaking papel sa reforma ng kapulisan at pagpapabuti ng seguridad sa bansa. Bagamat kilala si Epimaco Velasco sa kanyang profesionalismo at integridad, hindi rin siya nakaligtas sa ilang kontrobersya. Isa na rito ay ang mga alegasyon ng katiwalian at politikal na intriga noong kanyang termino bilang gobernador. Sa kabila ng mga ito, nanatiling matatag si Velasco at ipinakita ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Noong January 27, 2014, pumanaw si Epimaco Velasco sa edad na 78 dahil sa natural causes. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga taga-suporta. Marami ang nagbigay pugay at nagbalik tanaw sa kanyang mga naiambag sa larangan ng batas at serbisyo publiko. Ang pamana ni Epimaco Velasco ay hindi malilimutan. Ang kanyang mga nagawa sa NBI, pagiging gobernador ng Cavite at pagiging tagapagtanggol ng batas at hustisya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Siya ay isang tunay na alamat na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Epimaco Velasco. Isa siyang tunay na bayani sa larangan ng batas at serbisyo publiko at ang kanyang mga kontribusyon ay hinding-hindi malilimutan. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod naming video. Hanggang sa muli, paalam.